Ayon sa ulat, itinakda na ng ICC ang resumption ng confirmation of charges hearing ngayong February 23, 2026. Mahalaga ito dahil idineklara ng ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Sa madaling salita, kaya niyang unawain ang mga paratang laban sa kanya at makilahok ng maayos sa paglilitis. Ano ang ibig sabihin nito sa batas? Ang confirmation of charges hearing ay hindi pa ang mismong trial. Dito sinusuri ng ICC kung may sapat na ebidensya na ang prosekusyon para ituloy ang kaso, partikular ang mga aligasyon ng crimes against humanity kaugnay ng gyera kontra droga. Kapag nakumpirma ang mga kaso, tuluyang uusad ito sa full trial. Buti pa si Rodrigo, may due process at makakapagpaliwanag ng depensa niya, hindi kagaya ng libu-libong pinatay sa ilalim ng madugo niyang gobyerno. Ang deklarasyon na fit to stand trial ay malinaw na mensahe. Walang legal na hadlang para ipagpatuloy ang pananagutan. Hindi sapat ang aligasyon ng karamdaman o edad para iwasan ang proseso. Sa ilalim ng International Criminal Law, walang sinuman kahit dating Pangulo ang nasa itaas ng batas. Sa huli, hindi ito usaping politika, kundi usaping hustisya at pananagutan. Ang ICC process ay nagbibigay diin na ang mga seryosong paglabag sa karapatang pantao ay may forum, may proseso, at may kahihinatnan. Agyamanak. Attorney Dino De Leon po, and this is Bite Size Batas. Hindi na pwedeng sabihin ng kahit na sino na walang kapangyarihan ng ICC. Pinakinggan na ang mga argumento, and a unanimous decision, the ICC judges emphasize that a country cannot simply withdraw to shy away from its obligations and shield suspects, especially once the matter is already under the court's consideration. To recall, the preliminary examination was initiated by the ICC prosecutor and it began even before the effectivity of the Philippines withdrawal in March 2019. Withdrawal is not a get-out-of-jurisdiction card. Duterte is in lawful ICC custody. That is not kidnapping, as some people say. That is due process, which he himself deprived from the victim of the drug war. Mabuti pa nga siya, may nakatakdang medical fitness assessment. The ICC is equipped with mechanisms for health-based measures without sacrificing justice and due process. Kaya tuloy ang kaso, tuloy ang laban para sa hustisya. As jurisdiction is now settled, it's now high time to hear the stories of the families of the victims. Sila naman ang pakinggan natin. Their stories have been drowned out by the political noise of the Dutertes. Agyamanak. Attorney Dino De Leon po, and this is Bite Size Batas. Gumawa na naman ng eksena si Vice President Sara Duterte matapos niyang sabihing bias daw ang ICC. Akala mo naman madadala sa theatrics at press release ang mga huwes sa The Hague. The International Criminal Court operates on rigid legal statutes and evidence, not on political tantrums or local intimidation tactics. Hindi ba nila na-realize na ang ganitong klaseng antics at pressure ay walang talab sa isang independent international tribunal? In fact, legal precedents show that aggressive rhetoric often backfires spectacularly against the defense. As a lawyer, Vice President Duterte should know better than to antagonize the very judges holding the power over the case. Pero teka lang, hindi kaya alam niya talaga ang ginagawa niya? Sinasadya niya ba na ipahamak at tuluyang makulong ang kanyang tatay? Is she calculating that a jailed father is a more effective political weapon? Kahit ilang tantrums pa ng isang brat at unhinged person ang gawin, hindi madadaan sa ganyang drama ang International Criminal Court. Theatrics may win local headlines, but in the halls of global justice, facts and evidence will always outweigh political noise. Sinapak ni Sarah ang isang sheriff. She got away with it. Kaya nga dapat sa ICC ang kaso. And she is now seeing real wheels of justice turn what it should be its usual course. Agyamanak. Attorney Dino De Leon po, and dapat patas sa batas.